Ayon po dito, usapang, ano ba 'yun? Nalilito ako, Ayan, ayon po dito mga kababayan, ayan, baba natin. Usapang Kongreso, Abalos top survey on most effective cabinet officials. Department of the Interior and Local Government, DILG, as the top performing and most trusted cabinet official of the Marcos administration, RP Mission and Development Foundation. Most effective cabinets o cabinet official of the Marcos administration. Ayan nga po, nangunguna, mga bossing, ito pong si DILG Secretary Benjamin Abalos. 91% performance rating, 93% ang trust rating ni Abalos, mga kababayan. Sumunod po dyan, ito yung ano, kausap ni Bongo, mga kababayan, doon sa Senado, DSWD Secretary Rex Gatchalian with 89% of performance rating at 91% ang trust rating niya, mga bossing. Ito po, siya yung kausap ni Bongo, 'no? Eh, bakit yung pangalan ko, bawal daw banggitin kapagka namimigay kayo ng mga ganito, ganyan. Oh, siya po yung pinapagalitan ni Bongo, mga kababayan, si DSWD Rex Gatchalian. Sabi pa ni Bongo, "Tatakbo ka ba? Baka gagamitin niyo sa ano, sa kampanya yung mga perang yon." Sabi ni Rex Gatchalian, wala po akong, planong tumakbo sa 2025." "Hindi ka tatakbo?" "Hindi po." "Oh, sa 2028 baka makapamuliti ka na lang si Bong G, eh, 'no?" DOT Secretary, Cristina Prasco Garcia, ayan mga kababayan, with 87% performance rating, 89% trust rating. DMB Secretary Amena Pangandaman, 85% performance rating, trust rating is 87%. Oh. Department of Justice Secretary Boying Remulla, panglima, 83% performance rating, 85% trust rating. Ang napansin ko po dito, mga kababayan, wala si Inday Sara Duterte, mga bossing. Wala si Inday Sara Duterte. Eh, paano nga naman masasama diyan? Tsaka yung sinasabi ng mga BBM vlogger, 'no? Sinasabi nila, mga kababayan, number one na na secretary, 'no? Number one na gabinete, si VP Sara Duterte. Paano mong magiging number one 'yun, siya mismo umaamin na, madami siyang kakulangan doon sa Department of Education. Paano niyo masasabing number one 'yun? Oh, 'yan, eto dapat yung mga sinasabihan ni Binoy na nililinlang ang taong bayan, 'di ba? Nililinlang yung taong bayan, mga kababayan, na kesyo daw po nasa number one. Ilang porsiyento si Inday Sara Duterte? Parang yun yata yung sinasabi kanina ni ano, na 42%, kung hindi ako nagkakamali, mga boss, dun sa nabasa ko, o kung kay Inday Sara Duterte yun, 42%. Sabi ng Dutahe Vlogger Kamo, boss, number one. Pero eto po yung katotohanan, mga kababayan, wala sa nabanggit, wala sa top 5, mga boss. Mismong si Inday Sara o si VP Sara na po ang nagsabi na, "Wala, kulang ako, 'no? Hindi ko na-review, hindi ko nagawa yung trabaho ko." Oh, para maiangat ang antas ng, edukasyon sa ating bansa. O tapos sasabihin, number one, para saan po ito? Para patuloy pa din sa 2028 na pagtakbo ng pagkapresidente, mukha pong eto pa lang po, mga kababayan, 2 taon pa lang po ang lilipas, 'no? Mukhang bumabagsak na po talaga ang kanyang, ang rating, mga bossing. Kung makikita niyo nga po, 'di ba? Kaya po sila nanggagalaite ano, kasi VP Sara versus Tulfo, naungusan yata ni Tulfo, mga kababayan. Sabi ko naman, kung dalawa pa lang ang pagbabasihan diyan, siyempre it's either one of them lang ang magiging ano, angat, mga bossing. Pero kapagka siguro mga around 2025, pagkatapos nitong, senatorial election, mga bossing, diyan na po magpaparamdam yung ibang mga ano, mga
tatakbo 'no, sa pagka-presidente, mga boss. Siguro iisipin nila, eh, 'wag muna tayong makigulo dito sa ano, eleksyon na magaganap sa 2025. Kumalma muna tayo, after nung eleksyon saka tayo bumanat, magpakilala. Ako po talaga mga kababayan, ano, ramdam ko talaga na si RSA tatakbo, no? Si Ramon Ang tatakbo, ramdam ko lang po mga kababayan, pero madami po ang nagsasabi hindi daw tatakbo si ano, Ramon Ang, mga bossing. Pero ako pakiramdam ko, balikan niyo ako 'no, kapagka tumama yung pakiramdam natin 'no, siguro mga 2020, siguro mga last ano, kasi si Ramon Ang naman po mga kababayan hindi niyan kailangan magpakilala talaga, eh. Shout out Yami Liz, ayan. Oh, Yami Liz ba 'yan o Yami Liz? Hindi niyan kailangan 'yan talagang 3 o 4 na taon para magsabi na siya ay tatakbo. Dahil talagang alam naman po natin mga kababayan na ang ginagawa niyang tao na 'yan, talagang maiangat ang lebel ng Pilipinas 'no? Kumbaga mapunta sa first world country, mga kababayan. Tingnan niyo na lang po yung ginagawa sa airport. Pero hindi ko siya ikinakampanya, mga kababayan. Nararamdaman ko lang po, mga bossing. Bakit late kayo, GB? Good PM, Sir Mark. Watching from Riyadh. Dion Kawalo, ayan. Magandang ano po ba diyan ngayon? Hapon o medyo paumaga sa Riyadh? Anyway, etong mga ganito po kasi mga kababayan, the second mention, poging host, Yami Lice. Etong mga ganitong ano po kasi mga kababayan, mga survey, makakaapekto po ito sa 2028 ni VP Sara Duterte. Kasi yung mga nangyayari po ngayon at mga ginagawa po nila, mga bossing, at nakikita ng taong bayan, magre-reflect na din po 'yan 'no, tatanda at, talagang tatatak sa isip ng taong bayan yung mga nangyayari po ngayon. Kagaya ngayon 'no, magdadalawang taon pa lang nakaupo ang ating pangulo, pilit na nilang ginigiba at pilit na nilang gustong agawan ng posisyon ng ating pangulo, mga kababayan. So, kaya talagang, bagong gising ka, idol. Oo, kagigising ko lang actually, naghilamos tapos nagtimpla ng kape and then rekta na sa pagpunta sa ano, sa trabaho. Mga ilang minuto lang pagkatapos ng vlog natin. Ma'am Sally Garcia, good PM Sir Mark, watching you from Milan, Italy. Hapon pa lang po, ayan. So anyway mga kababayan, kayo na po ang humusga dito 'no, kung si Inday Sara o si VP Sara po ba, eh, dapat nasa number 1 kagaya na lang po nung pinapakalat nung mga DDS, or para sa inyo lagapak talaga ang performance 'no, ng ating Vice Presidente, mga kababayan. Muli po, 203 viewers, 'wag niyo pong kalimutan na i-like itong ating live stream, mga kababayan, para mas i-share ni YouTube, and paki-share na din po at the same time dun sa mga bagong pasok, 'wag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang channel natin, mga Boss Chip Amo Sir. So ngayon po mga kababayan, ako muna ay magpapaalam. Dun sa mga kakapasok pa lang po, mga bossing, pwede niyo naman pong panoorin ng replay, okay? Dahil kailangan na nating kumayod ngayon. Easy, ba't ngayon ka lang? Sa replay ka na lang, ha? Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.